ng hari ng Banawi na si Apuan. Minsan si Vigan ay nangasot sa kagubatan nang magawi siya sa isang talon upang magpahinga. Nakakita siya ng isang dalagang naliligo. Nag-akit siya sa kagandahan nito. Ngunit napansin niya, ito ay isang nayuan at walang karapatang maligo sa lupain ng Banawi. Papatayin na sana ni Vigan ang dalaga nang pigilin siya ng isang ahas. Nakilala niya ang ahas ay si Lumawig, ang Diyos ng kalangitan. Sa halip na ipagpatuloy ang naunang balak, sinamahan ni Vigan ang dalaga pauwi. Nalaman niyang ang pangain nito ay May, anak ng hari ng maya-yao na si Lido. Sa kanilang mahabang paglalakbay, nabuo ang kanilang pag-iibigan. Pagdating sa lupain ng maya-yao, agad na dinakip si Vigan na ngayon ang dayuhan sa lupain ng May. Nakiusap si May sa kanyang ama. Sinalaysay niya ang pangyayari. Maaring pinaslang niya ako nang mahuli niya akong naliligo sa kanyang lupain. Ngunit siya ay nahabag. Sa halip, sinamahan pa niya ako pauwi ng ligtas sa anumang kapahamakan. Mahabag ka sa kanya, Ama, tulad ng paghabag niya sa akin. Nagmamakaawang sabi ng dalaga. Naisip si Lido ang kahilingan ng kanyang anak at taliwala sa nais ng mga mamamayan ng maya-yao. Siya ay mamamatay kung hindi niya kayang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pahayag ng hari, mga mamamayan ng maya-yao, piliin niyo ang pinakamahusay nating mandirigma upang makatungali ng binatang mula sa Banawi. Ang magwawagi sa laban ang siyang magiging asawa ng aking anak. Sumang-ayon ang mga mamamayan ng maya-yao. Pinili nila ang pinakamagiting nilang mandirigma upang makalaban ni Vigan. Nagsimula na ang paghaharap ng dalawa. Mula naman sa Banawi, dumating ang 100 mandirigma na naghahanap sa anak ng kanilang hari. Nakita nila si Vigan. Nakipaglaban, humanda sila maipaghiganti ito kung sakaling magrarapi ito. Sa kabutihang palad, namanalo si Vigan at naiwasan ang sanay madugong pagtutuos ng mga mandirigma ng Banawi at maya-yao. Isang kanaw ang sumunod. Si May ang namuno sa sayaw ng kasalan. Tuloy-tuloy ang pagtunog ng gansa. Umabot ang kasiyahan sa loob ng 6 na araw. Sina Vigan at Mai kasama ang mga mandirigma ng Banawi ay naglakbay pabalik sa Banawi. Habang naglalakbay, naisip ni Vigan ang kanyang ama. Matanda na ito at marahil ay naghihintay na rin itong magkaapo. Ngunit nag-asawa siya ng walang pahintulot ng ama. Sasang-ayon kaya ito sa kanyang ginawa? Sa hagdang palayan, nagtagpo sina Vigan at Apuan. Hinanda na ang binata ang kanyang sarili. Sa simula ng paggawa ng 8 baitang sa palayan, iyon ang magiging taon ng aking pag-aasawa. Ama, narito si May, anak ng hari ng maya-yao. Ang kanyang ama, si Lidong at mga mamamayan. Time na rin.